Kumusta po ba ang mga men and women ng TBC? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasama po ang ating mga panauhin, of course. Ako may nakikita po mga second time, third time na nakakasama natin. Napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat alam natin na ang araw ng linggo o God's Day ay itinalaga ng Panginoon na pagsasama-sama natin para ang kanyang salita ay ating pagbulay-bulayan. At tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating series, mga lalaki at babae ng Biblia. At nung nakaraang linggo po ay inaliw tayo ng Panginoon sa kasaysayan po ni Elijah at ng isang widow o isang ano ba sa Tagalog yung widow? Balo. Nasa kabila ng sitwasyon ni Elijah na napakahirap at sa sitwasyon naman nung babaeng balo na napakahirap din, na wala nang makain. Ipinakain pa kay Elijah ayon sa utos ng Panginoon. At pagkatapos nun, wala na silang kakain, mag-aantay na lamang silang mamatay. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, sa paggamit niya kay Elijah, ay pinagpala po ang babaeng byuda at sa halip na siya ay maghirap mula sa isang byuda na wala nang makakain, sa bandang huli ay naging entrepreneur pa. Dahil yung pagpapalang langis at arena na binigay ng Panginoon ay umapaw sa kanyang tahanan. Napakabuti po ng Panginoon. At ito po ay mga babae at lalaki ng Biblia na ginagamit po ng Panginoon para tayo ay turuan. At alam niyo po, nakikinig tayo ng salita for what reason? Maybe some of us will say, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon para matuto. Well, that is one. But ang pinakamagandang dahilan at pinakamabuting dahilan kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos ay para tayo ay mabago. Yun po, that is the point. Binigyan na tayo ng Panginoon ng kaligtasan kung siya ay tinanggap natin as our Lord and Savior. Pero sa mundong ito ay patuloy na pinalalago niya ang ating kabanalan. Yung ating kabanalan ayon sa pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon at sa mga sinasabi ng kanyang salita. Yung kabanalan natin ay binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng krus. Yun naman ang nagdala sa atin sa kaligtasan. And so therefore, kung tayo ay binigyan ng tiyak na kaligtasan ng Panginoon dahil sa pagtanggap natin sa Kanya, rapat lang na saliksikin natin at pakinggan natin ang salita ng Panginoon. And this morning, mga kapatid, ay pagpapatuloy po natin yung buhay ni Elijah. Sapagkat sa buhay ni Elijah ay marami po tayong natututunan as one of the great man of the Bible. At ngayon pong umaga, ang mensahe natin, ang title po ng ating mensahe ay si Elijah sa bundok ng Carmel. Elijah at Mount Carmel. Dito po sa kasaysayang ito ay marami po tayong matututunan tungkol sa buhay ni Elijah. At kung paanong makikita natin dito yung kahalagahan at katatagan ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Ang ating pong sermon verse for this morning ay matatagpuan po natin sa unang hari 18-19. Matapos po yung kasaysayan sa byuda, ay nagpatuloy po ang kasaysayan ni Elijah at sa pagkakataon pong ito ay si Elijah po ay bumalik na sa Israel mula sa kanyang pagtatago dahil siya ay hinahunting. Dahil po yung mismong hari ng Israel ang nanghahanting po sa kanya. Hindi po ito ibang bansa, kundi mismong Israel. Dahil ito pong si Haring Ahab ay nagagalit kay
Elijah. Kasi sinabi ni Elijah, dahil sa mga pagkakasala ng Israel, sabi ng Panginoon, ipapatigil ko ang pagbuhos ng ulan. At tumigil nga ang pagbuhos ng ulan at hanggang nagkaroon ng tagtuyot, nagkaroon ng taggutom at na-meet niya nga yung byuda na binless ng Panginoon sa pamamagitan ng presensya niya. At ngayon naman ay napapanahon na para siya ay bumalik at magpakita kay Haring Ahab. At dumating yung pagkakataon na kailangan niyang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasamba kay Baal. Mamaya po, titignan natin kung sino po itong si Baal. Kaya nung dumating yung pagkakataon na yon, ang sabi po ni Elijah sa Haring Ahab, ngayon tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang mga 400 propeta ni Asera na pinapakain ni Jezebel. Dito po sa pagkakataong ito ay magkakaroon po ng encounter between the prophet of God na nag-iisa si Elijah and the prophet of Baal and the prophets of Asera. Ito pong si Baal at si Asera ay mga Diyos-Diyosan po ito. Although some are saying na ito ay mga fallen angels. Sino po ba itong si Baal? Ito pong si Baal ayon po sa mga taga-Kanaan, yung lupang pangako, at sa mga taga-Phoenicia, ito po ang kinalang supreme God. Ito ang pinaka-Diyos nila. Hindi nila kinikilala ang ating Diyos. At ang kasama niya na di umano ay Diyos din ay si Asera naman na isang mataas na Diyos-Diyosan na babae. Kapag ka po merong estatwa si Baal, meron naman pilar din si Asera. At ito pong dalawa ay pare-pareho po silang God of Diyos po sila ayon sa kanila, Diyos sila ng kasaganaan. And that's why sila po ay sinasamba. Kasaganaan in the sense na dahil itong si Baal di umano ay siyang nagbibigay ng ulan. At sa ibang mga larawan ay pinapakita po si Baal na may hawak na kidlat. God of storm. Ibig sabihin, kung siya ang Diyos ng bagyo at ng kidlat, ibig sabihin, siya ang provider ng ulan. Hindi po ba? At sa kalagayan po ng Israel noon, tagtuyot nga sila dahil pinatigil naman ni Elijah ang pagtulo ng ulan. And so therefore, ito namang mga tagasunod ni Baal at ni Asera ay hinahunting naman lahat ng propeta ng Panginoon dahil nagagalit sila dahil hindi nga umuulan. Pero kahit na anong gawin nila pagsamba kay Baal, dahil si Baal ay hindi naman tunay na Diyos, ay wala pa rin, hindi pa rin umuulan. And so ang tension po noon sa bansang Israel ay sa pagitan po ng propeta ng Panginoon at ng mga propeta at sumasamba kay Baal. So kailangan po nilang magkaroon ng encounter para ipakita ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kaya nga itong si Elisha, ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, ay kailangan niyang katagpuin itong almost 1,000 prophets of false gods na si Baal at si Asera para patunayan kung sino talaga ang Diyos. Kasi ang mga Israelita nga po noon, mga kapatid, ay talaga namang hirap na hirap sila natanggihan ng mga Diyos-Diyosan. At ang masama pa nito, mga kapatid, na-introduce
sa mga taga-Israel ang pagsamba kay Baal at kay Asera. Nababasa niyo siguro sa Biblia yung Asera pole at saka yung estatwa ni Baal na minsan ay pinapabaksak ng Panginoon. Ay makikita po natin dito na naging laganap po sa Israel ang pagsamba kay Baal at kay Asera. Bakit po? Kasi po, yung mismong hari ng Israel na si Ahab ay inisponsor niya si Baal. Sinamba niya si Baal. Just imagine kung ako ay isang hari at ang aking mga pinagaharian ay gustong-gustong sumamba kay Baal. Tapos akong hari ay dineclare ko, sambahin natin si Baal. Ako, siguradong piyesta po yun, di po ba? At ito pong si Baal at Asera, hindi lamang po sila associated sa kasaganaan ng ani, kung hindi, ito pong si Asera ay associated din sa fertility ng lalaki at babae. And that's why in order to worship Baal and Asera, meron pong mga temple prostitutes. Na ang ibig sabihin po noon, if you want to worship Baal, if you want to worship Asera, pumunta ka sa templo, may prostitute doon, bayaran mo at sipingan mo. At pag nagawa mo na yun, nasamba mo na si Baal at si Asera. So no wonder, yung mga Israelita, ay talagang hayok na hayok sila kay Asera at kay Baal. Bakit? Isipin niyo yun. Pupunta ka sa templo kung tutusin ng Diyos. Magbabayad ka ng prostitute, lalaki man o babae yan. Tapos nasamba mo na yung Diyos mo. Wala ka pong kasalanan kay Baal at kay Asera. Pagka nakipagsiping ka sa prostitute, temple prostitutes, lalaki man o babae, thumbs up ka kay Baal at kay Asera. Kung marunong lamang mag-social media, si Baal at Asera, puro thumbs up ang gagawin. Siyempre, tao, mahina, yung tawag ng laman ay malakas at yung tawag ng kasalanan ay malakas. Tapos, nilegalize pa ni Baal, ni Ahab ang pagsamba kay Baal at kay Asera. Ibig sabihin, just like in some parts of our country, legal ang prostitution. Basta may lisensya. Sa panahon ni Haring Ahab, basta sambahin mo si Baal at si Asera. Sumiping ka sa prostitute, gusto mo araw-araw, wala kang kasalanan. Kaya yung labanan po between the people of God and Baal, yung mga Diyos-Diyosa na yan, na sumasamba sa kanya, masyadong matindi. Imagine kung ikaw ay isang Israelita noon, na libreng-libre kang pumatol sa prostitutes, at according to the temple of Baal and Asera, holiness yun. Isipin mo yun, libreng-libre ka na, yung kasamaan ng puso mo, yung kasamaan ng desire mo, pwede mong gawin. Not only is it legal by the law of the kingdom of Israel during that time, kundi spiritually para ayon sa turo ng mga pari ni Baal at ni Asera, sa kanila kabanalan yun. Nakita niya na kung paano binabaluktot ng away yung katotohanan. Yung mali, tinutuwid. Yung tuwid, binabaluktot. And so, you can imagine kung ano yung nasa puso ni Elijah. And even before that, ay ang buong akala ni Elijah, siya na lang ang titirang propeta ng Panginoon. Kasi nga, hinahunting ng mga tauhan ni Baal at ni Asera ang mga propeta ng Diyos. And so, para once and for all ay masettle po yung score, ay sinabi na po ni Elijah, pumunta tayo sa bundok ng Carmel at magduelo tayo doon. Tignan natin kung sino ang tunay na Diyos. Ito po yung
kasaysayan ni Elijah sa Mount Carmel. At bago pa man magkaroon ng enkwentro sa Mount Carmel, bago pa sila hamunin ni Elijah, ito pong paghahamon ni Elijah sa kanila, hindi po para gumawa ng gulo. Ang paghahamon po ni Elijah laban sa mga tagasunod ni Baal at ni Asera ay para magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan ang mga Israelita. Hindi po siya dumating para manggulo. Pero siya po ay inaakusahan na ng mga tauhan ni Ahab na siya ay manggugulo. At tignan po natin yung pangyayari na si Elijah po ay pinagbibintangan nga na manggugulo. Ang sabi po sa unang hari 18:16 hanggang 18 ay ganito. Ito po yung pagkakataon na si Elijah ay nagbibintangan nga na magulo. Ang sabi po dito, kaya pumunta si Obadias kay Ahab. Si Obadias po ay sugo ni Ahab. At sinabi sa kanya na naroon na si Elias kasi hinahanap nila si Elias. At lumakad si Ahab para makipagkita kay Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, ikaw ba talaga iyan? Sabi ni Ahab, ni Ahab, ikaw ba talaga yung Elijah? Kasi matagal na kitang hinahunting eh. Yun po ang sabi niya. Ikaw ba talaga yan ang nanggugulo sa Israel? Ito po ang sagot ni Elias. Pakinggan po natin mabuti. Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Bakit po? Dahil itinakwil ninyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyosang si Baal. So, ano po ba ang nakikita natin dito na karakter ni Elijah na maganda po nating isabuhay? Katulad na sinabi ko kanina, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon para tayo ay mabago. So, unang lesson po ni Elijah sa kanyang pakikipagtunggali, hindi pa man siya dumarating sa Mount Carmel, ay yung siya ay isang mapayapang tao. Bilang mga Kristiyano, tayo po, katulad ni Elias, ay maging mapayapang tao. Kung minsan yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, na pagbibintangan tayo na manggugulo. For example, if you are in a family na hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia, tapos ikaw yung naging Christian sa pamilya mo unang-una, ang tingin sa iyo sa bahay na yon, o sa gitna ng iyong mga kaibigan, o sa gitna ng iyong pinaglilingkuran ay manggugulo ka. Kasi ginugulo mo yung norm. Yung kinasanayan na binabago mo. Kaya ang label sa iyo manggugulo. Pero hindi po totoo yun. Tayo ay hindi manggugulo kung hindi tayo ay nagdadala ng kapayapaan. Amen po ba? Kasi po, kapag ka dinadala natin ang salita ng Diyos, isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. For example, lumabas kayo mga magkakaibigan, 12 kayo, puro kayo babae. Lahat sila nakalabas ang pusod. Ikaw lang hindi. Ano nasabihin siya ng mga kaibigan mo? Ang corny mo naman. Nakakasira ka sa grupo. Nakaluwa na ang mga pusod namin, itinatago mo pa ang pusod mo. Simpleng illustration lang po yun. Sa mga lalaki, kapag ka may mga kaibigan ka at hindi ka umiinom, troublemaker ka. Ginugulo mo ang barkada eh. Sinisira mo ang barkada, di ba? Hindi ka nang bababae amongst a group of men na ang pambababae ay pangkaraniwan lamang, nakakasira ka, Brad, sa imahe ng grupo natin. Pero hindi po yun totoo. We are branded as troublemakers, but just like Elijah, tayo po ay mga peacemakers. That's why we bring Christ to everyone na pwede nating ipresenta ang ating Panginoon at ang kaligtasan. Dahil ang dala natin ay kapayapaan. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay bumaba dito sa lupa, nagulo ang Israel.
Pero bakit nagulo? Kasi yung mga tao mismo ang magugulo. Hindi siya. Ang dala niya ay kapayapaan, ang dala niya ay kaligtasan. Ayaw tanggapin ng mga tao. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano, tayo po ay mamuhay sa ating buhay dito sa lupa as peacemakers, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, who is the Prince of Peace. Pero anong tawag sa kanya ng mga pari noon? Hulihin yan, nanggugulo yan. Anong tawag sa mga apostol, kay Pablo at Silas, nung sila ay nangangaral sa isang lugar? Hulihin yan, nanggugulo yan. Pero hindi yun ang totoo. Isa pa, makikita natin dito sa pagiging peacemaker ni Elijah ay siya po ay nasangkot lamang sa gulo na dala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasangkot lang siya. Bakit? Inutusan siya ni Lord eh. Di ba? Makikita po natin na itong si Elijah ay napasubo lamang sa gulo ng kaharian ni Ahab at ng Israel noon. Katulad ng sinabi dun sa verse, hindi ako nanggugulo, ikaw at ang ama mo at ang pamilya mo kasi kayo ay nagpasimula ng pagsamba kay Baal at Asera. Ginawa niyong legal na sa bayan natin, kayo ang magulo, hindi ako. I came to bring peace. Ang sabi po ni Elijah, nasangkot lang siya. Iba po yung nasangkot ka lang sa gulo, iba yung ikaw ang nagdala ng gulo. Nililinaw po natin. Pero yan po ang bintang usually ng sanlibutan sa atin. At ang layunin po niya ni Elijah ay ibalik sa tamang pananampalataya ang Israel para bumalik din ang kasaganan at kapayapaan sa kanilang bansa. Pero pag binasa niyo yung mga naunang kasaysayan dito, kung papakinggan niyo lamang yung sinasabi ni Jezebel, kung papakinggan niyo lamang yung sinasabi ni Ahab at ng kanyang mga pamilya, kontrabida po si Elijah. Troublemaker. Na yung mismong hari, sinabi sa kanya, ikaw ba si Elijah? Troublemaker ka rito. Kaganda-ganda ng buhay ng Israel, umuulan. May pagkain kami, pinatigil mo ulan. Hindi ka ba troublemaker? Sabi ni Elijah, hindi, ikaw troublemaker. Di po ba? Huwag po tayong magpapadala sa mga bintang sa atin ng kapayapaan. Ang misyon natin, ang misyon ni Elijah ay kapayapaan. Anuman ang sabihin sa atin ng sanlibutan. Pangalawang karakter po na ipinapakita dito ni Elijah sa kasaysayang ito sa bundok ng Carmel, ay ito pong si Elijah ay matibay ang paniniwala na ang Diyos lang natin ang tanging Diyos. That's the problem of King Ahab. Yun ang problema ni Haring Ahab at ng buong Israel. Kasi kinakampanya nila si Baal, kinakampanya nila si Asera. At the same time, kunyari ay sumasamba sila sa tunay na Diyos. Pero ang sinasabi nila, si Baal ang Supreme God, ano na ngayon ang ating Diyos? Hindi na Supreme God. Kumbaga sa karera ng kabayo, dihado na ang ating Diyos. Yun po ang takbo ng panahon na yon. Pero si Elijah po ay malinaw sa kanya at matibay ang kanyang paniniwala na ang Diyos lang natin ang tanging Diyos. The God of the Bible, wala na pong iba. Ang sabi po sa unang Hari 18:20-21 ay ito, kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias, si Elijah, sa mga tao at sinabi, hanggang kailan ba kayo mag-aalinlangan? Sino ba talaga sa inyo ang Diyos? At ang pag-aalinlangan po ng Israel ay hindi lamang sila sumaside sa isang Diyos, kundi dalawang Diyos ang kanilang pinamamangkaan. Namamangka sila sa dalawang ilog. Kasi dito, sa kabila, asan ba ang kanan nyo? Ito yung kanan nyo, no? Dito, dito ang Diyos natin, pinagbabawal ang malalaswang gawain at mga kasamaan. Sa kabila naman nito, pwede ang kalaswaan, pwede ang pangangalunya, pwede ang pakikiapid. Kaya ayaw nilang iwanan.
itong si Ahab. Ayaw nilang iwanan si Baal at Asera kasi dito sa isang Diyos namin, ubra kami. Oo, Diyos namin ang Diyos ng Israel, pero mahigpit eh. Di po ba? Kaya mismo ang mga propeta ay hirap na hirap po sa mga taga-Israel mismo. Dahil naniniwala sila na meron pang ibang Diyos na pwedeng sambahin. And of course, hindi po yun ang katotohanan. Kaya nga, finally, itong si Elijah ay talagang pinandidigan niya. Hindi, ang Diyos ko ay ang Diyos ng Israel. Hindi si Baal, hindi si Asera ang aking Diyos. So, makikita po natin dito yung matibay na paniniwala ni Elijah na iisa lang ang Diyos. At ganun din tayo dapat bilang mga mananampalataya. Huwag nawang mangyari na matagpuan tayo ng Panginoon at tayo ay sumasamba sa Kanya, pero may anting-anting tayo sa bulsa. Sumasamba ka kay Lord, pero meron kang, tawag doon, black book. Book of magic. Sumasamba ka kay Lord, pero meron ka pang ibang sinasamba. Hindi natin tinutukoy lang dito yung mga anting-anting na yan, yung mga spiritism na yan, o yung mga ribultong inukita ng tao. Kung hindi, kung kadalasan, ang mismong Diyos-Diyosa natin ay yung sarili natin. Na kapag tayo na ang naapektuhan ng mga pagsubok, kinakalimutan na natin si Lord. At sinasamba na natin yung ating sarili. Kung minsan naman, hindi natin sinasamba yung sarili natin, sinasamba natin yung ibang tao. Usually, yung mga minamahal natin, ipinapalit natin kay Lord. And many times, hindi natin pinapalitan si Lord, pero sinasamahan natin ng iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Pero si Elijah, mga kapatid, wala siyang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos ng Biblia. Wala po siyang pag-aalinlangan na ang tanging Diyos ay ang ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang ating Diyos, ang tanging Diyos. Wala nang iba, mga kapatid. Tandaan po natin, alam niyo, sa pang-araw-araw na buhay natin, lagi tayong challenge na kaaway na sambahin natin ng iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Sambahin mo yung pride mo, di ba? Sambahin mo yung desire mo. Pwede ka naman sumamba sa tunay na Diyos, pero on the side, meron ka rin ibang sinasamba. Parang merong main course na pagkain, o-order ka pa ng side dish. Sa pagkain, masarap yung may main course ka na, may side dish ka pa. Pero sa pananampalataya, meron kang Diyos, wala nang side gods, wala nang ibang maliliit na Diyos na isinasama pa sa pagsamba mo sa Diyos, not even yourself. So makikita po natin, matibay na matibay ang paniniwala ni Elijah sa iisa lang na Diyos. At ang Diyos na yon, mga kapatid, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ni Isaac, na siyang Diyos ng Biblia. Diyos ng ating mga ninuno, ng ating pananampalataya na tumawag kay Abraham, nagbigay kay Isaac, kay Abraham, para dumami ang mga mananampalataya sa mundo, at siyang nagtalaga kay Jacob na maging Israel at maging isang bansa ng mga sumasamba sa tunay na Diyos. Ito po yung alam niyo, pag nabasa niyo sa Biblia, yung the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Malalim po at malawak ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, iisa lang ang Diyos. Simply put, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, isa lang. Eh bakit tayo magkakaroon pa ng ibang Diyos-Diyosan? Kailangan po maging sensitive tayo rito kasi ito ay nangyayari
ang hamon na sumamba tayo sa Diyos-Diyosan ay nangyayari sa atin on a daily basis. We may not be worshiping idols, but we may be idolizing ourselves. Our strengths, even our weaknesses, ina-idolize na natin. Which should not happen sapagkat meron tayong Diyos na isa na may tatlong kapahayagan at nag-iisa lang ang Diyos. At ano po ang bunga po ba ng meron kang ibang Diyos? Trouble. Kagaya ng ginawa ni Haring Ahab. Inisponsor niya si Baal at si Asera. Ano nangyari? Gulo. Kaya napakaganda nung sagot sa kanya ni Elijah eh. Sabi ni Haring Ahab, ikaw ba si Elijah na manggugulo? Sabi ni Elijah, oy, hindi ako nanggugulo. Ikaw ang nanggugulo. Simula pa sa pamilya mo at sa ama mo. May isang Diyos ang Israel, hinaluan mo ng ibang Diyos. Ikaw ang magulo. Hindi si Elijah ang magulo, hindi tayo ang magulo, hindi ang Diyos natin ang magulo. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan at kapanatagan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kailangan maunawaan natin yan. Pangatlo, na nakita natin karakter ni Elijah, mga kapatid, ay naniniwala siya na ang tanging makapangyarihang Diyos ay ang ating Diyos lamang. Naniniwala siya sa isang Diyos. At naniniwala siya sa isang Diyos na nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba. Kaya nga, dumating ang pagkakataon, eto na po, hinamon ni Elias ang mga tagasunod ni Baal at ni Asera. Sa mababasa po natin sa unang hari, 18, 22 hanggang 24, ang sabi po ay ganito, sinabing muli ni Elias o Elijah sa kanila, ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Kumbaga sabi niya, outnumbered niyo ako. Pero si Baal ay may 450 propeta. Bukod pa yung pagbanggit ng propeta ni Asera. So almost 1,000 sila. Ngayon, parang sinasabi ni Elijah, nag-iisa lang ako kayo, napakarami ninyo. Ang ratio ng labanan, 1,000 to 1. Ganun po ang labanan. Ang sabi ngayon ni Elijah ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro o bangka. Pagkatapos pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong. Mag-aalay po sila sa kanilang Diyos. Nasaan ako? Pero, hindi ito sisindihan. So, mag-aalay kayo sa Diyos nyo ng toro, ilalagay nyo sa mga kahoy, pero hindi nyo sisindihan. Ang sabi ni Elijah. At sa pagpapatuloy, sabi niya, ganoon din ang gagawin ko sa isang toro. Yung ibibigay na offering nung mga sumusunod kay Baal at kay Asera, 2 toro. Si Elijah, 1 toro lang, outnumbered na naman. So in terms of offering, 2:1 ang labanan. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos manalangin kayo sa inyong Diyos at manalangin din ako sa Panginoon, ang sasagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang totoong Diyos at sumang-ayon ang mga tao. So makikita po natin dito na gusto ni Elijah na makilala ng Israel kung sino talaga ang tunay na makapangyarihan na Diyos. Kasi everybody else is thinking na makapangyarihan na Diyos ng Israel, pero si Baal makapangyarihan din at si Asera. Of course, ayaw na ayaw ng Diyos nun. Ayaw na ayaw nun ni Elijah. Kaya nakipagpaligsahan si Elijah sa mga propeta ni Baal at Asera. Para ano? Para patunayan na ang Diyos lamang natin, ang Diyos lamang niya ang makapangyarihan. Para patunayan na walang ibang Diyos bukod sa ating Diyos. And alam niyo po ang nangyari sa mga nagbabasa na dito sa istorya. Ang sabi ni Elijah, andyan na yung 2 toro ninyo, may mga kahoy, nakapatong siya sa mga kahoy, magdasal kayo sa Diyos nyo. Sabihin nyo, paapuyin ng Diyos yung mga kahoy para masunog yung torong 2. So ang ginawa po ng mga follower ni Baal
at ni Asera ay nagsimula na po sila mag-worship. Yung 450 na prophets ni Baal, kasama pa yung 400 na prophets ni Asera. So about 1,000 prophets were circling the offering place. Yung po ang batag sa Tagalog nun. Altar. Umiikot po sila ron. Alam kung ano yung ginagawa nila. Nagdadasal sila, of course, kay Baal at kay Asera. Pero umaga sila nagsimula, alas 12 na ng tanghali, hindi pa nag-aapoy yung alay nila nang hindi sinisindihan. So medyo nagsalita si Elijah, lakas-lakasan niyo pa yung paghingi niyo sa Diyos ninyo. Kasi baka natutulog yung Diyos niyo o kaya namamasyal. At hindi kayo naririnig, kaya lakasan ninyo ang inyong panalangin. So ang ginawa ng mga propeta ni Baal at Asera ay naghihiyaw na sila, tapos sinugatan nila yung kanilang mga sarili. At dumanak ang dugo. Biro nyo, 1,000 tao, magsugat ka ng, sabihin na natin, 3 hiwaan na lang na magdudugo. 1,000 yun. Gaano karaming drops of blood yun. So dumanak ang dugo. Kaya lang, hindi pa rin nasunog yung kanilang offering. So, dahil hindi, alas 12 na sabi ni Elijah, ako naman, alisin niyo yung toro ninyo, ilagay niyo yung toro ko dyan na iisa. Ako naman ang hingi sa aking Diyos. So, nilagay yung toro na ni Elijah na iaalay sa Panginoon. Sabi niya, buusan niyo ng tubig. Binuhusan ng tubig yung toro. Siyempre, nabasa rin yung gatong na dapat mag-apoy. Buhusan niyo pa ng maraming beses. Kasi yung paligid ng altar, nilagyan nila ng kanal, nagpahukay ng kanal si Elijah. Punuin niyo ng tubig yung kanal. So, kung ito yung altar, andyan yung baka, sabihin na natin ganito kalaki, yung palibot niya may kanal, puno na ng tubig, basang-basa ang lupa, basang-basa yung toro, yung kahoy basang-basa rin. Sabi ni Elijah sa Panginoon, Panginoon, pag-apayin niyo po ang aking alay. 1 click lang, umapoy yung buong altar hanggang nasunog na yung buong altar at natuyo pati yung kanal. Amen po ba? Palakpakan po natin. Tama si Elijah. Kasi sinasabi niya na ang mga pangyarihan Diyos ay isa lamang at yan ang Diyos ng Biblia. Yan ang ating Diyos. And we should be proud of our God, but at the same time, be humble. Pagpakumbaba natin dali ng mensahe niya. Dahil ang Diyos natin, ang tanging Diyos, at siya lamang ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ano po ba nangyari nung matapos na umapoy yung altar? Naabo walang natira. Inatake po ng mga Israelita lahat yung propeta ni Baal at ni Asera. Galit na galit ng mga Israelita. Pinatay nila yung halos 1,000 propeta. Bakit po? Na-realize ng mga Israelita, niloloko nyo pala kami. Hindi pala totoo yung sinasabi niya makapangyarihan niya si Baal. Hindi pala totoo ang makapangyarihan niya si Asera. So out of their anger, hindi sila inutusan ng Diyos na patayin niyo yung mga propeta dahil nanonood the entire population of Israel. They are all watching doon po sa Mount Carmel. Pinatay nila lahat yung mga propetang yon. At nagalit yung asawa ng hari, si Jezebel. Maybe next Sunday, pupuntahan po natin yung karakter na yun at titignan natin kung ano yung hindi natin dapat matutunan sa tao na yon. In conclusion, mga kapatid, tularan po natin ang magagandang ugali ni Elijah. Kahit hindi tayo propeta, ay kailangan nating maisabuhay ang mga katangian ni Elijah. Ano po yung mga yun? Maging mapayapang nilalang tayo na ang dala ay kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Be men and women of peace.
Maging matibay ang ating pananampalataya sa iisang Diyos lang. Kung meron kayong tinatagong anting-anting sa bahay ninyo, may black book kayo, may feng shui items kayo sa bahay ninyo, itapon nyo na po yun. Kung hindi nyo kayang itapon, natatakot kayo, sabihin nyo sa amin, pupuntahan namin kayo, at dudurugin po namin yung mga items na yun. Meron po ako sa inyo ikikwento. Ito ay nangyari about a month ago. Nagpunta po kami sa bahay ng isang ating kapatiran na kalilipat lang sa bahay na yon. And so, imbis na yung New Beginning Boys ay dito po mag-sharing, pumunta po kami ron. At nag-cleansing po kami ng bahay. Inakyat mo namin hanggang itaas, tapos pababa kami ganon. Nilalangisan po namin yung lugar para paalisin ang masasamang espiritu. And then, nung kami po ay nag-closing prayer na, nag-closing prayer na po kami. Nung matapos yung aming prayer, dalawa po sa mga tatay natin na nagsabi, Pastor, ano ba yung naririnig ko? Parang bumubulan tubig. Kung meron kayong aquarium, idikit nyo yung tenga nyo sa aquarium. Pagka bumubulwak-bulwak yung bula sa bibig ng isda. Ganun po yung naririnig ng isang kapatid natin. So, sabi ko, ano kaya yun? Tapos ito pa isang kapatid natin na naman, Pastor, ganun din na ang naririnig ko. Parang nakalubog tayo sa tubig. And then finally, pinakita sa amin ni Lord, dun sa bahay na yon, meron pong gintong isda na malaki na may hawak-hawak na coin sa bibig. Alam niyo po yan? Yung mga feng shui object, mga swerte. Mga swerte po. So right there and then, sabi ko, labas yung sa garahe yung isda na yan, nilangisan ko, pinag-pray ko po, pinalayas ko yung masasamang espiritu. Sabi ko sa kanila, ilagay nyo sa sako at saka nyo durugin. Kasi, mga kapatid, talagang kung meron pa kayong itinatabi sa inyo mga bahay na mga objects, maybe ipinamana sa inyo. Meron po tayo isang kapatid noon, nang tayo mag-deliverance dito, meron po siyang nasa bewang niya, nakatali, na kulay maroon yung tali. During our deliverance, na-sense po ng ating mga leaders na meron siyang dala-dala. So, pinaalis po natin yun. Kasi pagsamba po sa Diyos-Diyosan yun. Huwag po tayong maniwala sa sinabi ng sanlibutan. Hindi, okay lang, may Diyos ka. Ito naman, pampaswerte. At saka para hindi ka kapitan ng sakit. Wala namang masama eh. Oo, kasi sinasabi nila, magbe-benefit ka from that. The point is, practice yun ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. And the mere fact na merong kanon, may tinatabing ka sa bahay mo, meron ka sa katawan mo, ay sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Among other forms of idolatry. And so, huwag po natin kalimutan mga kapatid, na tayo ay mga anak ng Diyos, at ang Diyos natin ay ang Diyos ni Abraham, ay Isaac at Jacob na iisa. Wala na tayong ibang Diyos. Kung gusto nating palarin o swertihin, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Andiyan po ang kasaganaan, nandiyan po ang kalayaan sa kung ano-ano mang sumpa sa ating buhay, kahit na kayo ay may nararanasang mga espiritu sa inyong buhay, sa inyong bahay, you tell us and we will take care of them. Dahil ang Diyos natin na nag-iisa ay makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Panginoon.